Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, naghiwa po ako ng kalahating kilo ng kamote. So yung binili ko yung purple pero ganyan yung kulay niya. Tapos, hiniwa ko lang to ng maliliit at pinakuluan hanggang sa maging malambot na po yung ating kamote. So, huwag kayong mag-alala kung pinakuluan natin to dahil yung tubig po na pinampakulo natin kanina dito sa ating kamote ay gagamitin po natin yan mamaya sa ating recipe. So, palalambutin ko lang yung ating kamote mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung next procedure. At ayan na nga mga kakasina, kapag malambot na po yung ating kamote at natutusok na natin ito ng ating tinidor, i-drain lang po natin ito, i-set aside bago dudurugin po natin yung ating kamote. Kapag nadurog na natin yan, kakailanganin po natin ng half kilo nitong malagkit na bigas, tapos po uunaban lang natin to ng 2 beses, tapos isasaing natin ito na para bang nagluluto lang tayo ng kanin. So, yung pinangsabaw ko na dito or yung pinangluto natin dito ng bigas ay yung pinangpakulo natin kanina sa ating kamote. So, lulutuin ko lang to mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung next procedure. At ayan na nga mga kakasina, kapag naluto na po yung ating malagkit na bigas, so dapat po ganito lang yung kanyang consistency dahil mamaya ay lulutuin pa po natin ito sa next procedure. So, set aside muna natin yan, and then sa isang kawali, kakailanganin po nating pagsamasamahin ang mga ingredients kagaya na lamang ng 400 ml na coconut milk, 1 can or 390 grams ng condensed milk, and then, pwede na kayo dyang mag-add at least half teaspoon or pinch lang ng asin para maging balanse yung lasa ng ating recipe. And then, after nyan mga kakusina, pwede na po natin tong haluin bago buksan na po natin yung ating apoy sa ating kalan over high heat. So, dapat malakas muna yung apoy, and then continuous nyo po yung hahaluin para naman hindi lang manikit yung condensed milk doon sa bottom ng ating pan, and hihintayin po muna natin talagang kumulo ito para sure tayo na luto na rin yung gata na inilagay natin dito. Kapag kumulo na po yung ating gata mixture, unti-unti po nating ilalagay yung naluto natin kanina na malagkit na bigas. Yan. So, inilagay ko yan dito, and dapat yung apoy po natin ay nakamahina muna. So, kapag nailagay na natin yung ating malagkit na bigas dito sa ating kawali, isusunod na po nating ilagay yung dinurog po natin kanina na kamote. So, yung kamote po na yun ay half kilo. And nung inilagay ko po yan, so hinalo ko lang ng hinalo, pero kung mapapansin niyo kasi, 'di ba, putla yung kulay ng pagka-purple ng ating kamote, kaya naglagay po ako ng kalahating ube halaya. So alam niyo yung nabibili sa market na pabilog siya or oblong ba yun? So kinalahati ko yon at inilagay ko na dito sa ating kawali, and then after po nun, lulutuin na po natin to over high heat. And continuous po talaga natin tong hahaluin hanggang sa mawala na yung liquid dito sa ating kawali at maging maligat or makunat-kunat na yung ating malagkit na bigas. So, nag-live po ako sa ating Facebook page. Nakita nyo naman kung gaano katagal natin tong hinalo para lang makuha yung tamang consistency. So, hahaluin natin to mga kakusina ng hahaluin. At kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, pwede na po natin tong isalin or i-transfer sa ating mga microwavable tub. So, yung ginamit ko ay tig 750 ml. Nakagawa tayo ng 4 na piraso. At hihintayin po natin yung mag-set, yung hindi na siya ganun masyadong basa-basa. So, itabi nyo lang yan, palamigin nyo lang, tapos po, hiwain na natin to ng pa-square or bahala na kayo kung anong hiwa. Tapos po, pwede na natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kakasina, kapag lumamig na po ito, pwede na natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos naman po ang ating kakaibang kakanin recipe na Biko Kamote. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And yes mga kakusina, kung may iba ka pang
tawag dito sa ating kakanin, i-comment mo na yan sa ating comment box section at i-share mo na yung video na ito, lalo na kung isa ka sa kamote or Bicol lover. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching!